welcome sa programang Bawal ang Pikon! Thank you! Kabayan po tayong napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, napapanood sa ating live stream sa pamamagitan ng ating untvweb.com, sa ating Facebook Live at sa ating 1,360 satellite monitoring centers. Ang ating pong panauhin ngayon, itinuturing na isang perennial candidate. Dahil, kagaya sinasabi ko kanina, tuwing sasapit ho ang national elections, isa ho siya sa palagi ng nagsasubmit ng kanyang kandidatura. Ilang beses na po siya na nagtangka na pumwesto sa Senado, pero ilang beses na din siya na-disqualify. Kung hindi na-disqualify, hindi naman nananalo. Pero walang kadala-dala. Parang gano'n, di ba? Parang, ewan ko nga, hindi ko alam kung ano nakakain itong... Ngayon, eto na naman ulit. Parang sawan-sawa na ako sa mukha mo. Diba? Ano po ito? Isa kasing isang dati din itong media practitioner. Ano ba? Media practitioner naman siya. Nagkakilala at nagkasama din kami nito ng mahabang panahon at naging station manager niya din kasi ako. Kaya nabibiro natin. Pero totoo naman sinasabi ko. Sino? Ano ba ang plataforma ang dala-dala niya sa kanyang pagtakbo? Ngayong darating na halalan, hindi naman kaya sasayangin lang natin ang oras natin ngayon. Pero bago yan, panoorin niyo muna. Maituturing ng suki pagdating sa pagtakbo sa Senado. Kahit ilang beses nang natalo sa halalan, hindi pa rin nagpatinag si Labor Party Philippines National President Melchor Mel Chavez. Mula nung taong 1992, halos kada eleksyon ay naghahain si Chavez ng kandidatura sa pagkasenador. Ngunit sa bawat pagkakataong ito, hindi siya pinalad na manalo. Tubong Kidapawan City, Cotabato si Mel Chavez. Nagtapos siya ng kursong Political Science sa Notre Dame College. At ilang dekada na rin siyang komentarista at broadcast journalist. Ngunit pagdating sa larangan ng politika, ano ba ang maiaambag niya? May natutunan kaya siya sa ilang beses ng pagkatalo sa karera sa Senado? Mahihikayat na kaya niya ngayon ang sambayan ng Pilipino para siya ay iboto? Ano-ano ba ang laman ng kanyang plataporma para sa bayan? Salamat po. Para makilala nyo naman siya, kasi kilala ko na siya. Para kayo naman makakilala. Kagaya ng aming panyaya, at sabi ko nga po sa inyo, dito wala naman tayong i-discriminate dito. Ano man kayo, opposition, kayo man ay administrasyon, independent, yung mga dati nang nanalo, yung mga nagtatangkang manalo, at yung kagaya nito na hindi manalo-nalo. Di ba ba? Open po tayo at pwede kayong magpasabi lang ho kayo, tawag kayo kay Dina o kaya... Kasi gusto natin naman po sa isang paraan, makatulong sa ating mga kababayan, ma-assess ninyo. Kayo po, inilalatag lang namin sa inyo. Kayo na po ang bahala na mag-aral, tignan ninyo paano ba sumasagot, tignan ninyo ano ba na yung bang sinasabi ay gusto ba ninyo, kung sakaling sila ay mapunta sa Senado, para alam nyo na ho, makagawa na kayo ngayon ng listahan nyo. Ngayon pa lang, maggawa na kayo ng short list, kumbaga. Kung halimbawa, from 30, trim down nyo pa unti-unti. O eto, nakita ko na to, nagsalita, ay hindi ko gusto. Okay, ito ay nakita, mukhang maganda ang ano nito. Sige, mag-research pa ako kung anong dapat ko pang malaman dito sa kandidato na to. Tapos finally, gawa kayo ng listahan nyo ng kung sino talaga yung gusto ninyong iboto. Ang amin ho, maipakilala sila sa inyo, maipresenta po sa inyo, matulungan kayo para malaman ninyo kung sino ba talaga ang inyong iboboto. Hindi para impluwensyahan kayo one way or the other, hindi para isubo sa inyo kung sino man yung dapat nyong iboto, kundi para matulungan po kayong mag-aral at matulungan kayong makilala sila para alam naman natin na pagka dinala natin sila sa Senado ay magiging sabihin nga worth yung atin pong pagboto sa kanila. Let's welcome to the program, isa pong broadcast journalist, National President ng Labor Party of the Philippines at yan po yung LPP at siya po ay senatorial aspirant for 2019 elections. Si Ginoong Melchor Mel Chavez.
Boss, Thank you. welcome back. Nice to see you again. It's been a long time. Parang tagal ka rin nagtago-tago. Ang pagkakaalam ko, parang hindi akong napipikon eh. Oh, nakita ko naman hindi ka pikon. Matagal na to hindi siya ho nakakapikon. Marami na siyang napikon na kumakandid. Napikon niya si Solicitor General dati, si Frank Chavez. Frank. Napikon sa kanya. Kaya dinimanda siya eh. Kasi akalain mo man tumatakbo si Frank Chavez. Akalain mo tumakbo din siya. Eh di na-declare siyang nuisance candidate. Yan ang pananaw ng COMELEC. ng COMELEC. Oo. Pero hindi totoo Na na nuisance candidate. akong natalo o na nuisance noong panahon na yon dahil kandidato kami ng liberal at saka ng PDP laban ni Senador Salonga at saka ni Nini Pimentel. Ay 24 kaming mga kandidato. Sa tingin ko, doon sa kasama namin yung papa ni Erin, Tanyada, si Bobby, na nanalo sa amin. Siya ang number 21. Pero ako, dahil kailangan yung manalo ang 24, ako'y pang number 27. At si Frank naman, number 31. Kaya mas marami akong boto kay Frank noong panahon ng halalan. Hindi, pero dineklara ka ng COMELEC na nuisance candidate. No, hindi totoo yun. So Alam there mo, was never an instance that you were declared a nuisance candidate? There was. ang tima nila na naglabang kami ni Frank, dalawa. Pero hindi ako non-nuisance dahil kandidato nga kami. So kailan ka naging nuisance candidate? Well, noong 2004, nagkaroon kami ng ganong problema. Dahil So nadeklara ka. technical. Nadeklara ka that time. Yes, technical. What do you mean by technical? Nag-file ako ng Certificate of Candidacy noong 2004, hindi ko napirmahan yung aking pagbibigay daan sa nasabing mga nominasyon. So you were declared nuisance candidate. Yes. Pero may sinasabi sila na because wala ka daw financial capacity and you don't have the machinery, that's why ikaw ay nadeklara rin na nuisance candidate. Sa tingin nila yung ganon. Pero yun nga, ibig sabihin, kasi yung tingin nila ang pinagbabatayan dito COMELEC di ba? Kasi ang COMELEC, sila yung nag-rule ng ating eleksyon. Yes. So kung ano yung sabihin nila, that will actually be applied, di ba? And they declared you a nuisance candidate. Yes, dahil mandatory yung sa trabaho ng COMELEC. Pero ang ibibigay ko sa mga kamamamayan natin na hindi talaga dapat manoisance yung Mel Chavez. Dahil broadcast journalist ako, matagal na. Oo naman. Biruin mo, inabutan na kita dyan. Malit pa akong bata, lumededi pa yata ako. Broadcast journalist na ho yan. Di ba? Kaya sa tingin ko, ang aking, Kuya Daniel, ang aking pananaw ay para magsilbi sa bayan, na para hindi magnakaw sa bayan. Pero teka, nung sinasabi nila noon, wala kang financial capacity to mount a national campaign. Dahil parang wala kang pera. Yun ganun. ang pananaw nila. Pero ngayon may pera ka na. Siguro naman kahit na wala akong pera, ang dami kong mga warm bodies na mga kaibigan, na sa tingin ko ay lalong dumadami yung pera na para sa kampanyang ito. Hindi, pero kasi ang isang dyan, ang isang punto dito, parang pagka mahirap ka, parang wala kang puwang sa politika. Ito bang ginagawa mong pagtakbo? Hindi mo ba ginagawa lang to para magkapera ka? No. Baka mayroong sumusuporta sa'yo. Baka iniipon mo lang. Mayaman ka na siguro ngayon. Wala namang ganong tema na ang pagtakbo ko ay kailangan para kumita ko. Pero kumikita ka? Not hindi naman. Ha? Hindi pa. Hindi pa? Hindi, dati kumita ka na. Hindi pa. Hindi ka kumita. Hindi mo ako binibigyan Hindi pa. Hindi pa dahil alam mo naman na... Pero hindi kasi ilang beses ka nang tumakbo. Yes. Yung pagka tumatakbo, alam mo yung pag tumatakbo, merong nakakakuha ng suporta yan, di ba? May nagbibigay sa'yo ng
may nagbibigay sa'yo ng support. Sabi sa, oh sige, bigyan kita ng tulungan kita, etong pera. Merong nagbibigay sa'yo ng gano'n pag tumatakbo ka. Noong 1992, Kuya Daniel, Oo. nasa partido kami ng PDP Laban at saka Liberal. Siyempre, ang aming mga grupo ay nagbigay ng suporta. At naibigay din eh. Wala namang problema. Pero So nakakatanggap ka talaga ng pera? yes, ang perang yun eh, panggastos eh. Sa, hindi. sa partido. Oh, pero mayaman ka na ngayon. Siguro ako naging mayaman, Kuya Daniel, noong 1995. 1995. Yes. So mayaman ka na. Naging mayaman ako noon. Milyonaryo ka na. Dahil, So ngayon, mayaman ka na ngayon. sa tingin ko, sobrang yaman eh. Oh, talaga? Mayaman ka na pala. Mayaman Pero ka na pala. walang pera. Magkano na net worth mo ngayon? Pero walang pera dahil Hindi, pwede mo naman mayaman at walang pera. walang pera. Di mahirap ka pa rin, wala ka pa rin pera. Ganun talaga yon dahil So, bakit? Magkano ba solid- net worth mo ngayon? solid yung ating pagbibigay daan sa atin hong financial dahil ang Hindi, magkano na net worth mo ngayon? siguro kung titingnan mong maigi ang net worth ko ngayon, Oo. magkakaroon tayo ng mga 1 billion. 1 billion Yes. na piso? Na- Ang net worth mo ngayon? Yes. Pero solid Hindi po pwede yung cash. Hindi, paano solid? Yes. Paano? Paliwanag mo nga sa akin. Ipapaliwanag ko nga Oh, sa iyo, Sige. Kuya Daniel, na Oo. ako, dito sa Quezon City, meron akong lupang 20 hectares. Ba, talaga? Saan yan? Sa Quezon City. Sa'yo yan, sa'yo. Yes. Sino nagbigay sa'yo yan? Ang nagbigay sa akin si Attorney Abila at saka si Attorney Malbar Villegas. Hindi naman yan yung tipong kiniklaim ng mga yung may pag-aari daw nila ang Pilipinas. No, hindi. Hindi, naman. hindi yan, iba yan. Hindi naman ganon. O hindi naman yan bigay sa'yo nung may-ari ng mundo raw ngayon. Siya daw. Hindi naman. Hindi naman. Dahil Totoo yan, ha? Yes, yes, Linitin mo yes, yan, ha? yes, Kasi yes. baka mamaya. Kailangan natin malaman nila na Oh. kung talagang Medyo mahirap yun, di ba? dahil nakikita natin yung area Oh. ng manalo ito sina Attorney Villegas at saka Attorney Abila, 502 hectares dito sa Quezon City. Ngayon, napababayaan ni na Attorney Villegas at saka Oo. Attorney Abila, ako ngayon ang nag-aayos. So, nasa pangalan mo na ngayon? Yes, nasa pangalan na sa akin. So, may titulo na sa'yo? Wala pang titulo. Naku, Sa hindi. akin. Paano? Ano yun? Sa akin, wala pang titulo sa akin. Kanino titulo? Sa itong ating mga veterano. Bakit inaangkin mo yung titulo ng mga veterano? Hindi naman pala sa'yo. Binigay na nga sa akin eh. Paano binigay sa'yo? Ba't wala pa sa'yo titulo? Ang titulo nga, wala pa sa akin yung titulo. Oo. Meron kang deed of sale. Yes, donation sa akin. Dahil sa pagtrabaho ko kay Attorney Villegas at saka Attorney Abila, binigay sa akin nila yung aking share para dyan sa maayos yung problema na dito sa lungsod ng Quezon, merong 500 hectares na hindi ho naaayos ng atin hong mga abogadong ito at sa mga veterano. So, hindi ka na pwede sabihing mahirap ngayon? Yes, hindi ako mahirap. Mayaman ka na. Mayaman ako sa mga mamamayan. At mayaman ako sa kalupaan na binigay ko sa akin. 20 hectares. Yes. Kaya lang, Wag lang nanakawin. wala pa sa'yo titulo. Wag lang nanakawin ng mga nasa opisyal ng lungsod ng Quezon. Paano mananakaw kung sa'yo na nga, kung nakapangalan na sa'yo? Alam mo, Boss Kaya Daniel, hindi pa nakapangalan sa'yo. alam mo, Boss Daniel, sa ating pagbibigay daan dito sa nasabing problema dito sa kalupaan, ito'y isang advokasya ko na dapat ayusin na ng ating gobyerno ang titulo ng bawat lupa na naririto sa Pilipinas. Na kung sa tingin ko, ang sabi ng LRA, merong 20 million na mga fake titles. Katotohanan yun eh. Hindi natin malaman kung bakit nagkakaroon ng fake titles ito. Na ang dapat mayroong may-ari, pero lima-lima ang mga titulo. So yung lupa mo ngayon, hindi pa rin talaga, nakalipad pa rin yan. Hindi mo pa pwede ibenta.
Yes, ipagpalagay natin na hindi ko Kasi wala pa sa pangalan mo, wala pa sa yung pinagmamalaki mong 20 hektarya, hindi mo pwedeng ibenta. So wala kang kikitain pa doon. Mahirap ka pa rin. Sa tingin ko, ang hirap ko, Boss Daniel, ang hirap ko, yun lang sa logistic na wala akong pera. Pero So ngayon, Sa mga mamamayan. wala ka talagang pera ngayon. sa mga meron naman. Ah. Meron ako dito. Ipapakita ko. Alam mo, teka nito. Para to put it into context, Yes. bakit kita tinatanong kung mahirap ka pa rin ba ngayon? Kasi, o yumamang ka na. Malay ko kung napayamang ka na nung katatakbo mo, di ba? Dahil may nagbibigay sa'yo ng pera tuwing tatakbo ka, kaya ikaw takbo ka ng takbo kahit di ka nananalo. Dahil nagkakapera ka pag tumatakbo ka. Ngayon, kaya ako tinatanong kung mahirap ka pa rin, kasi ang isa sa advocacy ang sinasabi mo, mula pa noong bata ako, gusto mong ipaglaban ang karapatan ng mahihirap. Gusto mong iangat ang kabuhayan ng mahihirap. Gusto mong ang mga mahihirap mag-improve ang kanilang buhay. Kaya ako tinatanong, kasi gusto mo improve ang kabuhayan ng mga mahihirap. Eh kung ikaw hindi mo ma-improve yung sarili mo, paano mo gagawin yun doon sa iba, di ba? Kung gusto mo silang mapaangat ang buhay nila, eh ikaw di mo mapaangat ang buhay mo, paano mong gagawin yun dun sa iba? So kaya ko lang itinatanong dahil ngayon tumatakbo ka ulit sa Senado, hindi ka pa ba nagsasawa talaga? Wala ka pa bang, talaga hindi ka ba nadadala? Alam mo, Kuya Daniel, ang ating pananaw ay pag huminto ako ng pagbibigay daan na sa serbisyo ng ating mamamayan, aayaw ko ng tumakbo, ay wala na akong pag-asang manalo. Oo naman. Pagka hindi ka tumakbo, wala ka talagang pag-asang manalo. Yes. Oo. At least kahit na wala kang pag-asang manalo, tumatakbo ka. Ganun. Di ba? Kaya dapat ako tumakbo. Ngayon ba, umaasa ka ba na kahit na papaano, abot ka man lang ng pang-15, pang-18? Sa tingin ko, Pang-ilang ka na ba ngayon? Sa tingin ko, dahil pang 22 ako, 22 sa survey, 22 ba? O 25? 25 do sa isang SWS. survey, dalawa silang SWS at saka yung Pulse Asia. So, in other words, pang 25 hanggang pang 31. Ganon, yung pagitan sa'yo. Yes, parang ganun. Ang hinahanap, 12. Yes. O, kaya kailangan mailapit mo ngayon yun unti-unti doon. Sa tingin ko, Boss Daniel, na darating ang itong February, baka nandun ako sa 14. May February. Yes. 14. Pero 12 lang din hinahanap eh. Yes. Oo. February pa yun eh. February, Meron pa tayong March, meron pang April, meron pang May. 14 ha? Yes. Buo talaga loob mo. Ay, Ba? natural dahil sa tingin ko, Bakit mo naman nasabi maaakyat ka pa gano'n? Paano mo nasabing, parang hindi ba nakukonsumi ang tao sa'yo na gano'n? ang konsume siguro ng ating mga mamayan, yung mga magnanakaw sa mga leader natin sa nasyonal, na sa tingin ko, ay dapat na silang huminto. Yung mga magnanakaw na mga kandidato, dapat tama na. Dapat ay ibigay na natin sa ating mga mamamayan ang pagbibigay daan ng serbisyo sa ating bayan. Ano ba gagawin mo talaga? Kung halimbawa, sige na nga, sige, parang nakulitan na sa'yo, sige na nga, diyan ka na, sa Senado ka na. Ano naman gagawin mo doon? Siguro naman, ang pananaw ko yung aking ama na nagiging Kapitan del Barrio, 33 years na walang bahidungis ng kanyang pagsiservisyo. Huminto na lang dahil hindi nakakayanin ng aking ama yung pagbibigay ng serbisyo. Ang sabi sa akin ng aking ama, Kuya Daniel, Mel, wag kang magnakaw sa bayan. Kaya yun ho palagi ang aking pananaw. Sabi siya, huwag kang magnakaw sa bayan. Kanino ka magnanakaw? Ay, walang Sa iba na pagnanakaw. lang. Huwag kang magnakaw. Dapat talaga, huwag kang magnakaw Yeah. sa lahat, di ba? Di. Kasi baka sa bayan, hindi ka nagnanakaw. Hindi naman ako sa bayan nagnakaw. Di ba may iba ganun, ano? Dahil ang tema ng pagnanakaw, kung ikaw ay nasa gobyerno, ay dapat wag na kayong magnakaw. Serbisyohan na ninyo ang taong bayan. Lahat na lang nang napaupo, parang ganun. Yes. Dahil, alam mo, ang aking idolong isang kandidato, si Senador Rene Sagisag. Nang manalo si Rene,
noong 1987, siyang naging senador. Pero nang matapos huminto si Rene, sabi ni Rene sa akin, walang kahinatnan ng aking pagiging senador. Aha. Dahil hindi naman ako pwede magnakaw. Mm. Pati yung misis ko natataranta dahil Naubos na pera. naubos ang pera. Parang ang Parang one term lang. yes, one Isang term lang. term. Sumurrender na siya. Ikaw ganun din ba yung plano mo? Is parang isang term lang? Ako Kung mapagbigyan ka, alam mo, parang isang term lang tapos ayaw mo na. sa tingin ko, Boss Daniel, kung pagbibigyan ako, wala naman yung sinasabing tama na. Okay. Pero ang pananaw ko serbisyuhan natin ang taong bayan. Dahil ito ang nakikita natin Pero ano bang batas na nakikita? Yung ba, kasi Senate, ano dyan, legislative pa rin yan, ano? Meron ka bang iniisip na noon pa, sa tagal-tagal ng gusto mong makarating sa Senado, ay talagang itong batas na hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikita. Kasi baka naman some of those na inisip mo before, nagawa na. Dahil matagal na nagtatry ka, hindi ka nakakarating. Ngayon, baka nagawa na yung iniisip mong batas. O meron ka pa rin mula noon na iniisip na batas na gagawin na hanggang ngayon hindi po nakikita rin na naisa sa batas. Isa yun sa aking advokasya na dapat ayusin na ng mga nanunungkulan sa Senado at saka sa Kongreso. Mismo ang ating Pangulo na sa tingin ko napapabayaan ang problema ng kalupaan sa kabuong Kamindanawan, So, Luzon, lupa. Visayas. Yun ang problema Anong specific law sa lupa ang tinitignan mong dapat na maisa batas? Dahil ang pagkaalam ko, Boss Daniel, nang mag-usap kami ni Senador Pimentel na dapat ayusin talaga ang problema sa kalupaan. Isa sa mga pananaw ni Nene ay yung ang titulo, hindi po pwedeng isang lupa, 5 ang titulo. Dapat isa lang. Isa lang may-ari. Isa lang may-ari. Parang isang lupa, maraming may-ari. Ganun ba? 5 titulong iba-iba may-ari. Yes! Oh. Yun ang problema Kaya nag-aaway-away. Kaya, ganun, lalong naghihirap ang ating mga mamayan. Dahil nakikita natin yung tema ng pagbibigay daan sa serbisyo ng ating bayan na paano sila ngayon magkakaroon ng tirahan? Paano sila magkakaroon ng sarili nilang pamilya ng maayos dahil wala silang tirahan dito sa atin. So lupa more or less ang gusto mong bigyan ng pansin. Yes. Yung pagmamay-ari ng lupa. Yes. So, how are you now, how's your relationship with the administration? Are you in favor of what the Duterte administration is doing or ano ka rin? Marami kang kontra. Kasi Marcos loyalist ka, di ba? Hindi naman ganun ang tema natin, Boss Daniel. Si Pangulong Duterte, ang aking pananaw, wag lang nilang patayin ang ating mga mamamayang mahihirap. Ang papatayin nila, yung mga drug lord na nagbibigay daan sa atin hong mga problema ng ating mga kabataan. So pwede na, para sa'yo, pwede na pagpapatayin ng mga drug lord. Yes, dapat Patay na. Ganun. Dapat ganun So ano, i-JK na yung mga drug Dapat, lord? hindi naman. Alam ko. i-JK. Hindi naman. Paano papatayin? Paano papatayin? Dapat i-bandera natin. Katulad nung Bandera mo, yan, ganun. katulad kay Pangulong Marcos nung unang panahon na si Lim Ching ay nirepido diyan sa harapan ng Luneta. So, pabor ka sa death penalty. Meron Parang akong pananaw tungkol doon sa death penalty. na ibalik yung reimposition para sa drugs. Yes, Drugs lang. Sa droga lang. Sa drugs lang. ako. Sa droga lang ako. Tapos anong klase ng death ang gusto mong gawin? Kasi parang sinasabi mo, parada, ganun. Yes, dapat dito na tayo. So ano, shoot to kill. Sa ano ba? harap ng Luneta. Luneta. Dapat para malaman ng mga ito ay hindi na dapat tayo magkakaroon ng lutuan. Dahil nakikita natin na kasamang Daniel na ang problema sa droga
may nahuling mga laboratory, wala naman yung mga tao. Nasaan yun? Nasaan itong mga ginagawa ng mga pulis na nakikita ng dapat ni Duterte? Kaya sa tingin ko, hanggang ngayon hindi ho ma-resolbahan ang droga. Isipin mo yung dinimanda ko si Paeldon dahil sa mga droga, sa korupsyon. Pagkatapos, nandyan pa rin yung mga droga nang gagaling sa custom. Pagkatapos, pangalawang nandyan sila Peña, ganun din. Isipin mo yung napakalaking problema ng ating mga mamamayan. Pero paano mo naiisip na mananalo ka, Mel? Paano mo paraan na imamount talaga ngayon yung... Kasi hindi ka pa na... Ano ba? May finality na ba na okay ka? O Yes. delikado pa rin na... Wala na. Okay ka na? Wala na. Hindi ka na pwedeng i-disqualify ngayon, ha? Sa tingin ko, Tuloy na yan, tuloy. hindi tuloy. na ho So, pwede. legitimo ka na ngayong kandidato? Yes. Na sinabi na ng COMELEC, ano ka na, sama Yes. ka na sa listahan. Kasama na. Talagang nakuha mo rin sa pangungulit, ha? Ay, sa tingin ko, dapat makulitan sila eh. Dahil hindi nga ako hihinto hanggang hindi ako mananalo. Okay. So, paano mo ngayon iniisip manalo? Iyon. Alam mo, kasamang Daniel, sa ating mga kababayan na naglilibot ho ako sa buong Pilipinas. Kararating ko lang, bago itong BOL, nung 12, nandito kami sa Cotabato City, Sultan Kudarat. Mismo yung kampo ni Murad, pinuntahan ko. Walang bodyguard. Hindi ako natatakot sa mga pagbibigay daan na, ay, wag ka mo pumunta dyan, Mel, dahil delikado. Hindi ko, wala akong pananaw na tungkol dyan. Ang pananaw ko, para matingnan ko yung sitwasyon. At ito ba'y maganda ba yung BOL? Ito ba'y mga talagang meron pang pananaw ang Pangulo na ang kapayapaan sa ating bansa ay talagang meron na. Pero sa tingin ko, sa BOL, ang mga hari, sina Murad, pero marami pa rin yung mga baril. Paano ngayon yung magiging mapayapa kung ang baril ay tuloy-tuloy ho na nandyan sa Kamindanawan? Saan ka ba ngayong partido? Yung Labor Party namin. Ito, yung political party na yan. Yes, Labor Labor Party. Philippines. Ikaw yung ano yan. Ikaw din nagtatag niyan, di ba? No, si Hindi ba ikaw? Atty. Villegas ang nagtatag niyan, ang aming Ngayon chairman. ikaw ang presidente. Ako ngayon ang presidente. Nitong partido na to. Sino-sino mga kasama mo sa partido na yan? Ay, mga... O ikaw lang mag-isa? No, marami naman kami. Hindi, yung tumatakbo ngayon under Siyam. that party. Siyam. Na Kandidato namin. ng puro senador. Yes. Sino-sino yung mga siyam na yun? Ako, si Mar Arias, Atty. Mar Arias, Atty. Matula, Atty. Alan Montaño, si Luther Miñano, si Arsiga, Apuang, si Abner, si dating mayor ng Pagsanhan. At sa tingin ko, ito yung mga kasama Ito yung namin mga kasama mo mismo sa partido. sa partido. Saan kayo kumukuha ng funding? Ang aming funding KKB. Kanya-kanyang bunot. Kanya-kanyang bunot. At ang pananaw namin, dahil sa aming mga kandidato, ay piling-pili rin. Meron kaming announcer, meron kaming nasa media, meron para sa peace and order, si Apuang, meron kaming IPIS. Meron kaming kandidatong IPIS, Akala ko ISIS. IPIS ang aming. IPIS. Meron kaming Yung tenga ko. IPIS. IPIS, Liwanagin mo kasi baka mga ito talagang yung mga kasama namin na para meron kaming sa labor. Ito si Atty. Matula, si Sani. At ikaw ang pambato ng champion ng... Siyempre, ng media. Media. Dahil Saan ka ba nag-broadcast ka ba ngayon? pag-guest na lang.
Dahil alam mo naman tayong... Wala nang tumatanggap sa'yo. Hindi naman sa walang tumatanggap. Okay. Alam mo naman ako, masyado akong... hindi ako papayag doon sa mga nakakasama ng aming ating media na sasakaling ka. Hindi naman ako ganon. Kaya palagi ako nasa black timer. Kala ko sa blacklist. Palagi ko sa black timer. Ganon yun na, Boss Daniel, na makikita natin na kung paano ang aking pananaw ay hindi papayag akong madidiskaril ang ating mga mamamayan. So, nag-black timer ka ngayon? Yes. Anong stasyon ka nagba-black timer yan? Meron akong sa DWBL. May black time. Yes. Anong program mo? Yung kami ni Aguila, yung nagdemanda kay Duterte. So, kalabang ka ng administrasyon? Hindi naman ako kalaban na. Kasi kasama mo yung nagdemanda kay Presidente Duterte. Ako nga talagang ang gusto ko lang na maayos dahil alam mo naman ako So, hindi ka believe kay Duterte? Ay wala akong believe doon. Dahil alam mo yung kalabanin mo yung media, hindi ako papayag sa ganon. So, naniniwala ka na ngayon sinusuppress ang kalayaan ng pamamahayag? Yes, merong ganon dahil Pero nakakapag-broadcast ka pa dito ka nga. Ipagpalagay natin na ganon. Pero merong mga punto na yung salita ni Duterte, ni Presidente Duterte, katulad halimbawa kay Doris Brigonia, na patayin ko kayo, patayin ko kita. Pwede ba yung ganon? Pangulo ka, tapos ako sa tingin ko, meron tayong 3 branches of government. Tayo ang pang-apat na haligi ng ating bayan. Pagkatapos sasabihin lang ni Duterte, Doris, patayin kita dahil may problema para sa inyo ang ABS-CBN na hindi kayo nagbabayad doon sa utang ng DBP. Ano bang kalukuhan yung mga pinagsasabi ni Pangulong Duterte? Di ba naghanap ka lalo na maraming hindi boboto sa'yo niyan? Kasi maraming DDS magagalit sa'yo. Hindi naman ganon. Sino ang mga nakikita mo na papanig sa'yo? Yung Dilawan o yung Duterte, DDS? O wala, kasi wala ka na sa DDS sigurado dahil kalaban ka ng administrasyon. Yes. Sa Dilawan, hindi ka naman yata nakapanig sa Dilawan. Nakapanig ka ba sa Dilawan? Ayaw ko rin sa kanila dahil mga magnanakaw. Anong magagawa mo ron? So ayaw mo din doon sa Dilawan? Yeah. So kalaban ka ng DDS, kalaban ka ng Dilawan, sino ang boboto sa'yo? Alam mo yung ating mga mamayan ay nakikita nila kung sino talaga dapat. So you believe ba na ngayon matured na ang ating mga botante? Merong talagang sa tingin ko merong pang pagkakataon na ang kanilang pananaw ay ibigay na sa mga taong wag magnakaw, wag mag-abuso para sa kapangyarihan. Kaya may pag-asa ka na sa palagay mo? At sa tingin ko, 100% may pag-asa ako. Ngayon, talaga, Yes. Mahirap naman sabihin mong wala dahil pati ikaw di na naniniwala sa sarili mo, di ba? Sandali muna ho at pagbalik natin, papakausap natin si Mel Chavez sa atin pong mga kababayan para malaman nila kung ano yung gusto nilang itanong at sa iba't ibang remote points na meron tayo. Huwag po kayo alis, magbabalik po tayo. Ito ang programang Bawal ang Pikon! Thank you! Kasama po natin si Ginoong Mel Chavez, isang senatorial aspirant for 2019 elections. At di ka naman napipikon, ha? Ang problema nga baka kayong mapipikon. Napansin ko nga di ba? Parang mapipikon ka dahil hindi ka napipikon. Hindi. Ito muna mga kababayan natin nasa remote places natin. Sa Congressional Avenue sa Quezon City, si Elvin Olorvida. Magandang umaga po sa inyo. Tuloy kayo. Ano po mga paglilingkod? Nandito si Mel Chavez. Good morning po, Kuya. Good morning po, Mel Chavez. Ang tanong ko po,
Paano niyo po mapasiguro na mapipigilan niyo po ang graft and corruption sa gobyerno? Kasi kasama niyo po ito sa priority graft and corruption sa programa niyo po. Ang nakakasiguro kami na kapag ako'y naupo sa Senado, ay gagawa tayo ng hakbang na para ang mga magnanakaw ay hindi na makanakaw. Dahil sa tingin ko, bilang matagal na tayong nasa broadcast, ay maraming mga problema na dapat ayusin. Paano nga daw sila matitigil sa pagnanakaw? Ang dami-dami na nagpunta diyan, hindi naman natigil yung pagnanakaw. Alam mo yan, sinasabi nga natin nga, ayusin lang nila ang judiciary, maayos na dapat yan. Para naman ganun kadali. Ay, sa tingin ko... So ano mangyayari? Paano mo magagawa yun pag nasa Senate ka? Kasi parang it's easier said than done. Ang mga batas na dapat ay ayusin ay dapat iayos ng mga nakaupo. Hindi lang sa Senado, mismo sa mga lokal na opisyal at saka sa nasyonal na opisyal na ayusin nila ang Pero Senado ang tinatakbuhan mo eh. How can you do that? Gagawa tayo nga ng batas na para sa kagalingan ng ating mga mamamayan na wala nang dapat na graft and corruption. Di ba may batas naman tayo na tungkol dyan? Matagal na, di ba? Merong batas na gano'n, pero meron pa talagang dapat gawin, Kuya Daniel, sa ating... So you're saying hindi pa enough yung ating batas? Yes. Merong pang problema talaga na ayaw nilang ayusin ang ating batas at pagkatapos ang Anong kukulang sa batas laban sa mga magnanakaw? Meron na tayong mga anti-graft, corrupt practices. Yung ombudsman natin, sa tingin ko, ang tagal ng dapat malaman na yung mga magnanakaw na yan. Pero isipin mo yung... So hindi batas ang problema dahil nandiyan dyan na yung di ba? Meron nga gano'n, pero ang kailangan nga natin dito, yung mga nakaupo na sa ehekutibo, na dapat ayusin nila. So executive, kasi yung pagpapatupad, hindi yung batas ang problema. Merong ganung tema. Pero dapat umasa rin ang kagalingan ng isang senador na para maayos naman talaga. Dahil kung hindi mo tutulungan ang ehekutibo, ay walang mangyayari sa bayan natin na ang ombudsman ilang taon na. Paano mo sila tutulungan? Kasi kung nasa legislative ka, how are you going to help the executive? Alam mo yung pag ang sama-sama sa ating mga leader ng ating bayan, ay dapat maayos nga. Pero kung hindi sama-sama... But that is beyond your power na sumama-sama ka sa kanila na ikaw legislative ka. May separation of powers yan. Yes. Hindi ka naman pwede na over ka dun sa power mo as a legislator at pupunta ka sa executive at ikaw ang magpapatupad. Well, aside doon sa iyong oversight function as a senator. Yes. Diba? Mayroon kang oversight function to see to it that the laws are being implemented properly. Alam mo, Boss Daniel, yung tema natin ng pagbibigay daan, maraming mga nasa ehekutibo ay hindi binabaliwala lang ng Senado. Ang ibig sabihin, imbes mayroong problema na ilalaan natin sa Senado, ay sabihin lang ng senador ay trabaho na ng ehekutibo. Dapat pagbigay kayo ng data at mga ayuda sa ating mga mamamayan na para itong mga problemang ito ay makita na ng ating mga may problema. Okay. Hindi. Kanya-kanya na. Pagkatapos, pag ang pananaw nga yung korupsyon natin, ay masyado na talagang problema. Okay, sa Sukat Paranaque City, Reynaldo Sinena. Magandang umaga po. Dito si Mel Chavez. Anong may paglilingkod? Good morning po, Kuya Daniel. Good morning po kay Mr. Melchor Chavez. Ang nangyayari po madalas sa Senado ay nauubos po ang oras at panahon nila sa mga hearings ng mga malalaking issue na kinakaharap ng ating bansa. Pero kadalasan naman nawawalan po ito ng saysay.
Nasasayang lang po ang pundo ng bayan. So bilang broadcast journalist, baka po imbis na sa paggawa ng batas ang gawin ninyo ay sa mga Senate hearings na kayo mag-ubos ng oras sa pagtatanong. Dahil po yan ang naging forte ninyo sa work bilang broadcast journalist. Ang magtanong at ang mag-imbestiga. Baka naman daw ganun lang din ang gawin mo doon. Mag-ubos ka lang ng oras. Alam mo yung pagbibigay daan sa atin hong mga kababayan na may mga problema, actionin natin kaagad. Hindi po pwede yung karakarakang walang pagbibigay daan sa atin hong mga problema. So hindi ka naman puro hearing-hearing lang. Yes, hindi naman. Alam mo sa tema natin ng pagbibigay daan sa serbisyo ay bilang ako'y broadcaster, hindi naman tayo binabayaran ng gobyerno. Pero nagbibigay tayo ng serbisyo. Alam ko, Boss Daniel, na kapag ikaw rin ang nagbibigay ng serbisyo, may pamasahe pa. Pag walang pamasahe yung ating mga humihingi ng ayuda. Kaya sa tingin ko, pag wala pang makakain, pati pagkain ng ating mga humihingi ng ayuda dito sa istasyon. Kaya serbisyo talaga na dapat tuloy-tuloy na hindi po pwede yung serbisyo na para kumita ang broadcaster, ang senador. Sigurado ka hindi ka mag-SOP pagka ikaw ang nasa Senate. Nako, walang-wala nga. Dahil ang aking pananaw doon sa aking programa, zero graft and corruption. Okay, Santa Maria, Bulacan tayo. Ron Amatos, magandang umaga po sa inyo. Andito po si Mel Chavez. Ano ang may paglilingkod? Magandang umaga po kuya at kay Mr. Mel Chavez. Isa po sa nakita kong isinusulong po niya ay yung tungkol sa pagpipigil na ma-convert yung farmlands into subdivision, golf courses, etc. Na yun po nagiging kalakaran dito sa ating bansa. Ngayon, alam natin na dati ang Pilipinas ay tinaguri ang Rice Bowl of Asia. Bagaman ngayon nga, dahil sa pagko-convert ng mga farmlands natin into subdivision at hindi na nagagamit sa tama niyang pagkagamitan, paano natin, ano po yung malinaw at konkretong pamamaraan ng atin pong kandidato para po mapigilan ito at sana, hopefully, ay mabalik sa dating katayuan ang Pilipinas bilang Rice Bowl of Asia o maging rice sufficient man lang dito po sa ating bansa. Maraming salamat sa tanong na yan dahil ang land conversion ay dapat ko'y tigilan na. Dahil yung mga naglaland conversion, yung mga land grabber ho yan. Ako naman kahit anong mangyayari, hindi ako papayag na itong mga magnanakaw sa kalupaan. Katulad halimbawa, ipagkuha natin. Dahil I really believe na si Villar ay isa sa problema ng ating kalupaan. Paano naman magiging land grabber yung halimbawa, bumili siya ng lupa? Halimbawa, bumili ng lupa. Yung bumili ng lupa, ang binili niya agricultural halimbawa. Pagkatapos ay kailangan niyang gamitin sa isang ibang layunin. At yun naman ay nasa batas na pwede mong ipa-convert. Pina-convert, paano naging magnanakaw? Alam mo, Boss Daniel, let's put it into Yes. context. Diba? Yes. Parang binili ko, Yes. nagbayad ako, hindi ko ninakaw. Yes. Pina-convert ko, karapatan ko yun, legal yung conversion, i-convert nila because meron namang batas na sumasakop doon. Paano naging land grabber yung isang dumaan sa isang legal na proseso yung kanyang ginawa? alam mo, Boss Daniel, dahil meron ako Kasi we can accuse anybody Yes, yes. from Dahil- morning to noon and night time, pero we cannot prove that in a legal forum. Yes, dahil sa tingin ko, dahil ako meron akong data na ang may-ari ay hindi sila. Yun ang may-ari. No. Kasi we were talking kanina, tinasabi mo lang, yung land conversion. Yes. Kasi if you convert the land, di ba, meron bang batas tayo na pumapayag sa conversion? Meron, di ba? Yes. So, kung halimbawa, legal yung pagpapakonvert, hindi mo pwedeng sabihin
na, halimbawa, ikaw, meron kang lupa. Yung agricultural land, pina-convert mo, lupa mo talaga yon. Nung ipa-convert mo, dahil pina-convert mo, magnanakaw ka na, lupa mo yon. Alam mo, So, marami. yun lang, dun sa point lang na yun ang gusto kong iano sa'yo. Ang tema natin dito sa conversion, ang dami hong lupa na hindi talaga sila ang may-ari. O hindi, ibang otra cosa yon. Yes. 'Di ba? Kung hindi talaga sila may-ari, otra cosa yon. Pero yung sinasabi mo, totally parang ayaw mo ng conversion. Na pagka nagpa-convert, halimbawa, nagpa-convert. Kasi I have to be very candid. Kaya ko lang sinasabi sa'yo, meron kasi akong nabiling lupa agricultural. Nagpa-convert din ako dahil gagamitin ko sa ibang purpose. And I was allowed to do that legally. Parang sinabi mo, pag nagpa-convert ako, magnanakaw na ako, land grabber na ako. Pati ako, sinabihan mo ako na land grabber ako. No, not. That's what I am asking. Yes, yung point ng land conversion. Yes, ang land conversion naman ay tama na. Marami ng mga rice land ang nadidiskarel. Pagkatapos wala na tuloy tayong bigas. So kung ikaw ang magiging senador, magpapasa ka ng batas para ipagbawal na ang land conversion. Totally. Hindi naman totally. Pero dapat Bawasan. bawiin yung mga nako-convert na hindi naman talaga sa kanila. Ay, hindi. Ibang usapan Yes. yan. Yung hindi sa kanila, yung talagang mapapatunayang yan hindi naman kanila, kinonvert nila, otra cosa yun. There's a specific law that actually governs that. Yes. Pero yung sinasabi mo, hindi ka naman against na magkakaroon ng conversion. Kundi yung mga kinonvert na hindi naman kanila, bawiin. Yes. Kasi ibang konteksto yun na pag sinabi mo, pag nagpa-convert ka, magnanakaw ka. Teka muna, parang sinasabihan mo ako magnanakaw ako dahil meron din akong lupa, pina-convert ko From being agricultural na maging isang residential. Dahil halimbawa, nabili ng tatay ko. Di ba? Parang, so, hindi pwede nating i-generalize. Yes, yun nga ang aking punto na tama na yung conversion na sobra-sobra na sa pagkatapos, yun pala, hindi kanila. Iba yon, iba yung hindi kanila. Singapore naman tayo, si Joselito Santos. Magandang umaga po. Dahil meron tayong mga OFW na bumoboto din, di ba? Tingnan natin. Magandang umaga. Tuloy kayo. Nandito si Mel Chavez. Good morning, Kuya. Good morning, Mr. Chavez. Mainit ngayon ang issue sa pagpapababa sa age of criminal responsibility. Ano po ang pananaw nyo dito? Pabor po ba kayo na ibaba sa 9 years old ang criminal of responsibility? 9 years Yun lang old. po, salamat po. From 15. Thank you. Maraming salamat at ako'y hindi dapat Hindi ka pabor. hindi ako pabor dyan. Dahil yung ating mga kababayan, partikular ang ating mga kabataan na diskaril sa problemang sinasabi nilang kaya Sindikato. ibigay natin yung 15 to 9. Hindi po pwede. Meron ho tayong mga pulis na ayusin nila ang ating mga kabataan. Meron tayong mga local government units na merong ayusin ang ating mga kabataan. Ba't kailangan pa yung 15 gagawin nating siyam? Dapat dapat nga tuloy-tuloy na yung pagkuha ng ating mga kabataan dahil ang So, okay ka na sa 15. maging criminal yung ating mga kabataan na 9 to 15, ay hindi naman ho problema yung sa atin na Kuya Daniel dahil ang aking pananaw tungkol dyan ay lalo lang magkakaproblema ang ating mga kabataan. Dahil nakikita natin na sobra-sobra na nga ang mga presuhan ng mga tao na kita mo, wala nang matulugan, Malagyan, walang malagyan. Pagkatapos meron pang Kasama itong yung mga batas na ganitong gagawin ng ating Kongreso at ng Senado. Tama na. Parang you don't think it will help it will solve the problem. Walang pag-asa. Yan, hindi siya sang-ayon sa pagbaba ng age of liability, 9 years old. Si Regina, sa Regina, Canada, si Fred Redyang. O Canada to, Mel, O, mga, Salamat sa mga taga-Canada. botante natin sa Canada. Magandang umaga po sa inyo. Magandang hapon pala dyan sa Canada. Tuloy kayo. Ano po ang may paglilingkod? Nandito si Mel Chavez.
Good morning po kuya, good morning po kay Mr. Chavez. Ang aking pong tanong ay, bilang kayo po ay isang journalist, may batas na po ba kayo naiisip kung paano matitigil ang paglaganap ng fake news? Fake news, Mel. Ang sinasabi nilang fake news, wala akong katuturan yan. Yung fake news, Fake lang. Fake news. Tanda. Dahil sa tingin ko, walang katuturan na, Kuya Daniel, walang katuturan. Okay, sige. Walang katuturan. Bakit? Siyempre, fake nga. Walang katuturan. Yung fake, walang katuturan yan. Dahil meron naman tayong, merong kang yes o meron kang no. Sa ating pamamahayag, kung ayaw mo, doon ka sa kabila. Ganon lang yun eh. Hindi, pag sabihin yung fake kasi parang hindi naman yan talaga yung totoong balita. Parang halimbawa, buhay pa si Mel Chavez, tapos nilagay nila doon. Yumao sa edad na 94, ganon. Parang ganon, di ba? Yun, fake news yun. Ayun, pero... So, meron ka ba naiisip meron ka daw namang, na batas? meron ding, halimbawa, sabi, patay na si Mel. Pero buhay naman ako. Sabihin ko doon sa nagsasabing, hindi naman totoo yung mga pinagsasabi So, feeling mo hindi na kailangan ng batas para Hindi dyan? na kailangan. Okay. Dahil Yan. ang kailangan natin na meron tayong pros and cons. Parang sabihin mo na lang, parang lumabang ka na lang. Kung ito yung fake, sabihin mo na lang na hindi yan ang totoo. Ito totoo. Yes, dahil sa tingin natin. Pag sinabi, si Mel Chavez ganito, sasabihin mo na, hindi, ito yan. Okay. Walang katuturan yung mga fake news Okay. nila. Sinabi na nga, fake lang eh. Ikaw talaga. Sa SFB. SFB. Baka mamaya FTRCB tayo niyan. No. Sa'yo. Hayaan mo yung mga MTRCB. Dahil tayo naman nagsasabi lang ng katotohanan. Ayan, sa USA tayo. SF Bay Area to, Mel. Abraham, Valdez. Go ahead po. Magandang hapon sa inyo dyan. Ano may paglilingkod? Magandang umaga, Kuya, and Melchor Chavez. Ang tanong ko, do you favor increasing penalty for graft, or do you think making people more spiritual will prevent them from committing graft? Graft, taasan pa. Parang kaya sabi mo kanina kasi pabor ka sa death penalty, pero sa drugs lang. Yung sa graft, dadagdagan ba o make them, sabi niya, more spiritual? Alam mo yung sa ating mga magnanakaw sa gobyerno, ang aking pananaw dyan, tama na kayo. Pero pabor ka taasan ang penalty? Yes, pwedeng taasan natin yung penalty. So, papatay na rin, gano'n? Hindi naman gano'n. Hindi naman, oo. Dapat doon lang sa, ilagay natin sila doon sa... Maximum din, na hindi death. 40 years na imprisonment. So, pwede ka magsulong ng gano'n. Tataas din. Yes. Okay. Sa reaction natin sa Facebook, 207 nag-like. May nag-101 na nag-love-love sa'yo. Uy, meron kang mga love-love. Panalo na. Panalo May na. 71 na natawa. Meron 3 nag-wow. May 3 nalungkot. Palagay ko, ano to? May ari ng lupa, the convert. may 6 na nagalit. Yan ang ating, bago kami na pakawalan, meron tayo ditong culture. Babasahin mo to, ito yung tawag ng mga millennials kasi hindi mo na alam to masyado dahil hindi ka na millennial. Ang tawag ng millennial dito, complete me. Yan. Babasahin mo tapos kumpletohin mo. Yan. Go ahead. Kapag nanalo ako sa 2019 senatorial election, ipinangako ko na walang pagnanakaw ang aking gagawin. Ang aking pananaw ay tulungan ang ating mga kababayan para umusbong naman ang kanilang mga kabuhayan. At sa tingin ko, yung ating mga leader naman ay tama na. Matagal ng panahon na kayo'y nanunungkulan pero hanggang ngayon, naghihirap ang ating bayan. Kaya itong inyong kasamang si Mel Chavez, nagnanasahong manalo sa halalan, lumaban sa halalan, at siyempre magserbisyo sa bayan. Pero meron ka daw slogan na, ikaw, totoo ba yan? Slogan mo mga bang ginagamit yung kahit sino, basta bago sa Senado. Tama?
Paano? Yung kahit sino, basta bago sa Senado. Yun ang aming movement ng amin hong Labor Party, Philippines, para may bigyan naman ng pag-asa. Kahit sino. Kahit sino. Basta bago. Hindi ba ang labas niyang kahit gago, basta bago? No, hindi naman. Kasi kahit sino di ba? Hindi naman, katulad... Hindi, kahit sino. Paano kung gago? Katulad kay Attorney Duke, no? Hindi nga, pero sabi mo kasi kahit sino, basta bago. Di ang dating nun, kahit gago, basta bago. Kung gago yung bago nga, gago naman. Basta sa aming pananaw, Baguhin na, aming palitan na. partido, Tama na sa luma. tama na sila. Kami naman. Natural yun eh. Maraming salamat, Mel. Thank you. Pinasaya mo umaga nila. Senatorial aspirant for 2019 elections, Mr. Mel Chavez. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get straight, legal